Hello everyone and welcome to Kaji's channel. So for today's video, meron tayong special guest and galing siya sa community ni Kaji. So one of my mentee. So karamihan sa inyo like nagda-doubt, like meron akong experience sa corpo pero wala akong experience sa online. Pwede ba ako dyan? Miss Kaji, fresh grad ako. Pwede ba ako dyan? Pwede ba ako maging freelancer? So kung gusto niyong malaman ang sagot sa mga tanong na yan, please keep on watching until the end. Do not skip para wala kang ma-miss na tips and tricks na i-share ko throughout the video. So without further ado, let's get started! Kung bago ka lang sa channel na to, I'm Kaji, virtual assistant, executive assistant, bookkeeper, accountant. So kahit anong work, pinapasok ko, basta't online. Kasi online work is amazing! Sa channel na to, dinidiscuss natin more on online work, tips and tricks, and mga success stories. So kung interested ka sa mga topics na yun, please consider subscribing and don't forget to hit the notification bell para wala kang ma-miss na video na ina-upload ni Kaji every single week. Okay, so wag na natin patagalin pa ang video na to. Let's welcome our guest. Alright, so let's welcome Jelmer. Okay, so Jelmer, kamusta? Hello po, okay lang po. Ngayon, I have a client from UK. It is a direct client. Yes. Yes. Ang ganda ng bungad niya. Miss Kaji, okay lang. And ngayon may client ako. Sana all. Okay, so Jelmer, bago ka magka-client, tell us a story naman kung paano ka nagsimula. So, dati ka bang nagtatrabaho sa corporate? Ikaw ba ay estudyante na fresh grad, undergrad, or yeah, tell us about yourself. Actually, I started enrolling sa course ni Kaji nung pag-graduate pa lang ako. Bali, hindi pa ako graduate. Nag-start na akong mag-upskills kasi I really want to improve my skills. At syempre, gusto ko din yung may matutunan ako na habang yung walang teacher. Gusto ko yung ako mismo yung makatuto sa isang bagay. So yon, yung nakita ko yung post ni Coach Kaji sa Facebook. Hindi ako nag-set at na mag-enroll talaga. Kahit na wala akong pera noon, naghiram pa talaga ako ng pera sa kaibigan ko para na maka-enroll. At even laptop, wala akong laptop noon. Bale, that time, nung nag-enroll ako sa kanya, I was a student pa lang at wala talagang kapera-pera. At nung time na yon, naghiram ako sa kaibigan ko ng laptop para lang makapag-start sa course. At syempre, habang hiniram ko lang yung laptop, binigyan ako ng kaibigan ko ng 1 month para lang hiramin yung laptop kasi ginagamit ko din. So, sinet ko yung goals ko in 1 month na kung hindi ako magka-client ng 1 month, it means this is not really meant to me na baka hindi para sa akin to, ganun. So, habang nag-answer ako sa mga sample cases ni Kaji, I was applying already sa mga career jobs and naglampas na yung 1 month. Wala pa talaga akong client siya. Kaya sabi ko, baka hindi nga para sa akin. Pero try ko lang. Try ko ulit ng even 2 weeks or 3 weeks. Bahala na. Basta try ko lang na i-extend pa. Kung hindi talaga, baka hindi nga para talaga sa akin. So nag-extend ako ng 3 weeks. So bale, 1 month and 3 weeks na akong naghahanap ng client. So, at that moment, nung nag-enroll ako ng May, nagka-client ako ng August. Nag-start ako ng August. So, bale, 2 months siya after ako nakahanap ng direct client. At ang swerte ko nga kasi direct client agad. Hindi ako dumaan sa agency or madaming process pa. At syempre, thankful din ako dito sa first client ko kasi tinuruan niya din ako kahit wala pa akong experience sa UK regulations. Medyo mahirap siya intindihin kasi UK kasi ang lalim ng nila, ng English. So nahirapan ako sa pag-iintindi nila. Kasi ang lalim nila magpag-usap sa mga BA. So yung time na yon, send na agad yung client ko. Actually, nag-send ako ng application sa client ko mga almost 2 weeks na. Bali, wala akong natanggap na reply. Bali, naghintay lang ako almost 2 weeks din bago siya nag-reply. At nagulat din ako kasi interested pala siya dun sa job application ko. Kasi akala ko talaga wala na yung application ko kasi matagal ko na sinend mga 2 weeks na. Kaya sabi ko baka wala na yun. Kaya nagulat ako, nag-email siya
na curious daw siya about my experiences, especially daw sa UK. Sinabi ko naman na wala akong experience sa UK. Sinabi ko lang na honest ako sa kanya na wala akong experience talaga. At sinabi niya din na maghanda siyang mag-train about UK regulations. Kaya yun, grinab ko agad. Ang natutunan ko talaga sa journey na to is yung before the skills, we need to start with improving ourselves sa attitude, especially sa how we handle ourselves talaga. Kung gaano tayo ka-disciplined, kung gaano tayo eager to learn. Kasi kung iisipin natin, kung wala tayong patience at mag-give up talaga tayo agad-agad, parang hindi natin makukuha yung bagay na gusto natin. Pero kasi wala namang bagay na makukuha agad natin. Kasi pag makukuha agad natin yon, parang ang dali naman, parang hindi sa atin yun. Parang wala tayong matutunan agad. Kaya yun, parang thankful din ako sa course na to at kay Coach Kaji na buti na lang talaga merong ganitong mga platform, may mga ganitong coaches na offer sa online. Kasi ang hirap pala pag parang ikaw lang mag-isa, parang madali kang malolos talaga sa online job, sa freelancing. Kaya kung nung di pa talaga ako nag-enroll kay Coach Kaji, talagang nahirapan ako i-gets yung mga software sa YouTube. Tinatry ko talagang i-absorb yung mga courses. Pero may hesitant talaga ako na baka hindi ko na-gets, baka mali yung pagkaintindi ko. So, that was the time na I enrolled to Coach Kaji para mas maintindihan talaga yung blueprint ng freelancing. Kaya, ayun. Ayan. Thank you so much, Jelmer, sa pagkwento. Nagulat ako na yung pinang-enroll mo sa course ay inutang mo pa. Talaga, binayaran So, mo kasi ba? yes po, inirarat ko na kasi nung time na yon is parang hindi pa siya sale. Kaya parang hindi ko kaya yun. Parang 5,000 na tayo. Kaya yun, parang hinintay ko na mag-sale muna. Nag-scroll ako sa page mo at nakita ko na may mga sale pala, may mga pagkakataon na nag-sale. So, parang sabi ko, parang hindi pa sapat kasi wala pa akong work noon. So, tapos nag-aaral pa ako noon. So, parang hindi ko kaya ata yung 2K. Kasi no, that was the time na parang unlucky pa ng 2,000. Parang Mm-mm. 2,000 lang napag-enroll ko sa iyo. Kasi naging sale siya. So parang that time, ang laki pa ng pera sa akin ng 2,500. Parang wala pa akong kaya na mag-enroll. Kasi tapos sesatan pa ako kasi parang hindi ko ba alam kung makakaya ko ba yung course or hindi. Kasi hindi ko alam kung anong balik sa akin ng course. So Mm-mm. sabi ko, magre-risk na lang ako kasi ang ganda naman kasi yung mga feedback. Kaya ayun. So, at tapos din, nakita ng mga classmate ko yung ginagawa ko. Kasi hindi talaga ako pala share sa Facebook kasi hesitant pa ako. Kasi gusto ko yung mag-share ako sa Facebook yung parang parang alam ko na Oo. yung zero. Kaya yung nagtanong sila kung anong ginagawa ko, parang hindi ako lumalabas, parang busy-busy ko. Yes. Kasi kahit wala akong trabaho, nag-aaral talaga ako sa software, nag-upskills talaga ako. Yung mga ginagamit ng mga third-party tools, inaaral ko din. Kaya nung nag-reach out yung classmate ko na kung ano daw yung mga steps na ginawa ko, kung anong yung course daw na pinasukan ko. So, nirecommend ko si Coach Kaji sa kanya. Kaya, coach, nirecommend talaga kita ko sa classmate ko. Kaya lang, hindi siya nakapag-enroll ngayon kasi, nang parang hesitant din siya kasi hindi niya din alam yung inaano niya pa yung mga decision ng parents niya kung gusto ba din ng Mm-mm. parents pila. So, may mga decision pa siya na hinahanap. Kaya Mm-mm. yun, hoping na mag-enroll din siya sa iyo, coach. Yes, so yung return on investment naman okay naman. Like, yung sa ininvest mo sa course ni Kaji, gaano kalaki yung nakuha mo? Nung first month ko, yung client ko nag-offer agad ng hourly rate. Medyo nung time na yun, parang hindi ko masustain yung monthly expenses ko. Kaya sabi Mm-mm. ko, grab ko na lang kahit na ganito. At least, mag-gain ako ng experience dito sa Yes. account dito, sa Zero. So, ayun, nung offer ko is, tinignan niya sa online jobs, $6 per hour. So, grabe ang swerte ko kasi newbie pa lang ako to, $6 agad. Tapos, Oo. grabe, ang kapal ng mukha ko kasi after a month, sinabi ko agad sa client ko nga, baka pili taasan yung rate ko sa $7. Kasi, ang hirap kasi yung, medyo mahirap kasi yung pinapagawa niya kasi may mga clean up and catch up na mga Mm-mm. previous transactions sa'yo. Kaya medyo
nahihirapan ako. Ayun, parang nag-ano naman siya, nag-OA naman siya sa $7 at sabi niya, performance ko kaya tinaasan niya. At hanggang ngayon, client ko pa din siya sa UK. Grabe din yung, grabe yung patience niya. Actually, chinat ko siya nung Christmas talaga, kahit weekends yun. Kasi dapat hindi ako nagsisend ng message niya ng weekends. Kasi kaya, nung Christmas, sinend ko talaga yung mga gusto kong sabihin sa kanya na I am thankful na naging client ko siya. Oh. Looking forward na ah nagpasalamat din ako sa patience niya kasi minsan talaga yung ano nila, ang hirap intindihin yung mga words. Kaya yung patience nila na paulit-ulit yung mga questions, kahit na paulit-ulit yung mga questions, hindi pa rin sila napapagod mag-ano sa akin. At saka share ko din na ako lang yung isang nag-handle sa zero sa account niya. Bale, medyo nahirapan talaga ako doon kasi minsan may question ako sa kanya, hindi pa niya masagot agad kasi direct client siya. Kaya busy siya minsan. So, walang accountant. Kaya minsan, sa freelancing dapat talaga resourceful ka. Kailangan mo i-research kung di mo alam. Kailangan po mag-join sa mga group sa Facebook para ma-explore mo talaga yung industry na napasukan mo. Kaya yun. Nakatuwa talaga ako sa sa istorya mo kasi di ko akalain na kasi yung iba ang worry nila ay may experience ako sa corporate pero wala ako sa online. So kung ang fresh grad, 'di ba? Pwede. What more yung mga meron ng experience na sa corporate talaga, 'di ba? Same lang din yun eh. Kumbaga, magbabago lang ng environment, tapos may bago ka lang tool na gagamitin. Tapos you're on your own na kasi 'di ba? Sarili mo na, wala ka nang kumbaga sa office may mga kasama ka kung ikaw mag-freelancing, work from home, sa bahay ka lang, tapos sarili mo, sariling sikap mo. So, thank you so much, Jalmer, sa pag-share ng story mo. And sobrang kakaiba tong story mo talaga. Kasi maganda tong halimbawa sa mga gusto maging freelancer pero takot kasi wala nga silang experience sa online. Eh, paano ka ba magkakaroon ng experience sa online kung hindi mo sisimulan, di ba? So, Kaya nga. good job sa pag-take ng action and sa pag-believe sa sarili mo. Nakakatuwa kasi binigyan mo ng time limit. Dapat ganito magkaroon na ako ng client. And nakakatuwa kasi Jelmer, hindi lahat ng nagbabalak mag-freelancing or mag-virtual bookkeeper within that time frame na meron ka na sinet mo, hindi lahat nakakakuha ng client sa ganong panahon. Sometimes it will take 3 months, 6 months, yung iba year pa. Yun nga lang, ang pinagkaiba mo sa kanila, you're taking action hanggat maaari. So, yun yung pinagkaiba mo. Kaya, sa ganong kaliit na panahon, nakakuha ka agad-agad ng client. My question is, are you still like looking for new clients or gusto mo muna mag-focus kay client mo? I am continuously looking for a client right now kasi yung work ko ngayon sa client ko kasi up to date na yung accounts niya eh. Bale, medyo wala na akong trabaho minsan sa kanya, kaya ayun. Kaya right now, I'm looking talaga sa full-time job na position sa e-commerce industry. Kasi I was hired na part-time pa lang. Kaya pero kahit part-time pa lang, nakabili na agad ako ng laptop in just 1 month, di ba? O, di ba? So, hiniram ko lang yung laptop ko. Kaya sabi ko, first thing na gagawin ko is laptop agad. Yung mga kailangan sa Yes. freelancing. Kahit wala pa akong ergonomic chair. Kasi inuna ko pa yung laptop. Kasi lang to credit card. Kaya hulugan. Yes, at least 'di ba, meron ka na, hindi ka na manghihiram at di ka na mag-worry na ano yung gagamitin ko para ma-deliver yung result na hinahanap ng client mo. So, I'm so happy for you, Jelmer, and huwag kang magsasawang magtanong sa Slack kapag may question ka. Hindi man masagot ni Kaji agad-agad, yung team ni Kaji is nandyan. And yeah, I can't wait to hear more success story from you this year. And for sure, meron yan. So, just keep on doing kung anong ginagawa mo. And mahalin mo lang yung first client mo. Kasi kapag minahal mo yan, marami pang darating na client sa'yo. Katulad ni Kaji, kasi nung nag-start ako, di ba 2018, first client ko, lead generation. Hanggang ngayon, client ko pa siya. Kahit hindi bookkeeping. Kasi siya yung unang nag-trust sa akin eh. Kung hindi siya nag-trust sa akin,
siguro hindi rin ako, or kumbaga hindi mabuboost yung confident ko na maghanap pa ng iba. Kasi, kumbaga, kung nag-trust siya sa akin, ibig sabihin, merong something sa akin na nakikita niya. So, na pwede kong gamitin sa iba. So, thankful talaga ako sa mga first client ko and super love ko sila. And anything else na gusto mong i-add, Jelmer? Like, do you want to share something, words of wisdom, or advice sa mga aspiring freelancers out there? My advice to the aspiring freelancers is that you need to have a patience talaga sa paghahanap ng client at sa pag-optimize ng account mo sa career websites like online jobs and Upwork. Kasi kung mawawalan ka talaga ng pag-asa agad, hindi mo makakamit agad yung gusto mong marating. At syempre, yung attitude din minsan na kailangan may disiplina ka sa sarili mo at nung alam mo yung dapat nga gagawin agad, hindi yung tatamad-tamad ka at dapat alam mo yung gagawin at hindi. At dapat maging honest ka sa client mo kung hindi mo kayang gawin yung pinapagawa niya. Kasi kung gagawin mo yung pinapagawa ni client na hindi ka sure, yung result nun is parang magkakamali ka doon at syempre magiging inconvenient yun sa client kasi itatama niya yon at yun. Sorry po, Miss Kaji, It's okay. nahirapan kasi ako mag-Tagalog kasi Ilonggo kasi Oo. ako. Oo nga. So, okay lang yan. So, hello sa mga, anong tawag, Ilonggo. Saan yung Yes. lugar? Sa Coronadal City po. Saan? Sa Coronadal City po. Okay, so hello sa mga Ilonggo dyan na kababayan ni Jelmer and sa mga nanonood ng video na to. So, thank you so much, Jelmer, and for sure, marami kang na-inspire sa video na to, especially sa mga fresh grads, sa mga undergrad, and sa mga gustong mag-freelancer pero walang lakas ng loob. So, isa kang magandang halimbawa. Thank you so much, Jelmer, and thank you so much, everyone, for watching this video. Kung may question kayo about sa video na to or freelancing, just let us know sa comment section, and we will try to answer that as soon as we can. So, I'll see you or we'll see you again sa next video ko. Bye!